Eksklusibong nakausap ng News 5 ang kaanak ng Pinay OFW na sangkot sa pagpatay ng mag-asawa sa Japan. Tingin nila pagtutol sa relasyon ng Pinay at nobyo niyang Hapon ang motibo sa krimen. At live mula sa Tokyo, Japan, nasa frontline na balitang yan si Jiggy Manikad. Jiggy, anong latest sa kasong ito? Julius, lalo pang pinagting ng pamilya Morales ang panawagan nila na sana matutukan ng pamahalaan natin ang kaso ni Hazel Morales, lalo pat na-discover nila sa cellphone nito ang chat ng nobyo at ni Hazel kung saan nagpapakita na wala sa crime scene si Hazel na mangyari ang krimen dito sa Japan, na ito nga yung pagpatay sa magulang ng kanyang nobyo. At itong kanyang pamilya ay sumulat sa Embahada ng Pilipinas dito sa Japan na personal nating dinala upang manawagan ng tulong na matutukan ng husto ang kaso ni Hazel. Narito po ang aking report. August nung nakarang taon nang magbakasyon sa Pilipinas si Hazel Morales. Sumama sa kanya ang nobyong Japanese, ang anak ng mag-asawang Takahashi na natagpuang patay sa silong ng kanilang bahay sa Japan. Kwento ng pamilya ni Hazel, masayang-masaya ang nobyo nito, lalo pat sinabi nitong nakahinga at nakalayo kahit papano si Yuma sa magulang na maigpit na tumututol sa relasyon nila ni Hazel. Ibig sabihin, matindi yung pagtutol ng parents kay Hazel. Bakit daw? Po. Nga po, dahil may nakaraan, may anak po kasi siya dun sa unang asawa ko. Pagka-uwi sa Japan, napag-alaman ni Hazel na pinalagyan pa ng tracking device ang kotse ng nobyo at nakaaway pang ama nito kung saan ang marka ng bugbog ay nakita ni Hazel sa isang video call. Ang insidente ay kinuwento ni Hazel sa mga kamag-anak niya sa Pilipinas. Parang nalaman po ng parents na nanggaling dito si Yuma. Tapos ngayon po, ayun po, pinagalitan, ginrounded po ata siya ng 1 week. Tapos nakakulong lang po talaga siya sa kwarto. Tapos may nakwento po sa kay ate ko na binugbog po, ganun, parang po, namamaga po yung mukha ng lalaki. Siyempre nagkakausap pa rin po si Hazel at saka si Yuma. Ng time na yon kahit grounded siya. Opo. Nagkaka-video call sila. Tapos yun po, nung time po na yun, parang nag-cool off lang po sila. Saglit. Siguro mga 1 week po, gano'n. Para lang, opo, masettle down po yung parents. Ang paghigpit na ito ang isa sa maaaring dahilan ng galit ng nobyo sa kanyang mga magulang ayon sa pamilya ni Hazel. Sa nakikita ko po, dahil mahal na mahal po ni lalaki si Hazel, out of love magagawa po niya yun, na gawin para lang makasama niya si Hazel. Ganun. Ang alam ko nga po, si Hazel na talagang umiwas na siya umiwas na po siya para lang kasi natakot po kasi siya kasi yung si Yuma po meron pong depression, anxiety, depression yung lalaki po, kaya hindi nilayuan niya na po, hindi niya maiwan. Baka po kasi yung Yuma baka may gawing mali sa sarili niya. Malambing at masikaso sa isa't isa si Hazel at ang kanyang nobyo. Sa kauna-unang pagkakataon, pinayagan ng magulang, kapatid at tiyahin ni Hazel na ipakita ang cellphone ni Hazel sa News 5. Ang lumang cellphone na ito ay ibinigay ni Hazel sa nakababatang kapatid. Nang pumutok ang balita sa krimen kung saan nasangkot umano si Hazel, binasa nila ang mga chat mula sa Messenger na naiwang bukas ni Hazel sa pag-asang makatulong ito sa kaso. Karamihan sa mga messages dito ay ang pagkukulitan ng dalawa, pero may pagkakataong nagpapakita ng kalungkutan ang nobyo ni Hazel. Dito makikita rin na nasa trabaho si Hazel at malayo sa crime scene. Pero simula sa gabi ng January 16, kung kailan sinabi ng Japanese police na maaring patay na ang mga magulang ng nobyo niya, tahimik at di na sumagot sa chat ang lalaki. 7:24, 7:58, 8:20, 8:27, 9:10, 9:15 ng January 16, 6:56 AM ng January 17 at 6:31 AM ng January 18. Hindi na sumagot ang dating makulit na nobyo. Nang mga oras na di sumagot ang nobyo, nag-alala pa si Hazel at tinanong ang kapatid sa Pilipinas kung nakakaabot kaya sa nobyo ang mga messages niya. Ang pag-aalalang ito ayon sa pamilya ni Hazel ang maaring nagtulak dito para magpunta sa bahay ng nobyo
at alamin kung bakit hindi na ito sumagot sa kanyang mga messages. At ito rin ang naging dahilan kung bakit naimbestigahan si Hazel ng Japanese police kasama ang isa pang Pilipino na si Brian de la Cruz. Nang magpunta ako sa bahay ng mga Morales sa Pamalda, Nueva Ecija, naghanda ng sulat para kay Hazel at sa Philippine Embassy sa Tokyo ang kanyang nanay. Makikisuyo po sana ako sa inyo na para sa anak ko itong sulat, tsaka po kay Consul General Attorney Charmaine Chua na gusto ko po iparating sa kanya po itong aking ginawang sulat. Apo, maraming salamat po sa inyong tiwala at makakaasa ko kayo na dadalhin namin to sa Embassy ng Pilipinas sa Japan. Ang mga sulat dinala ko mismo sa embahada. Ito yung sulat na nanggaling sa pamilya Morales mula sa Nueva Ecija. Ang isa dito para kay Hazel at ang isa naman para kay Consul General Chua. Dito sa likuran ko yung mismong embahada ng Pilipinas dito sa Japan. At isa sa mga pakay nga natin dito, madala ang dalawang sulat na ito para sana may abot kay Hazel na ngayon ay nasa kustodiya ng Japanese police at ang apela nila na mabasa naman ni Consul General Chua. Wala doon ang Consul General, subalit tinanggap yun mismo ni Deputy Chief of Mission Robespierre Bolivar na nangakong gagawin ang lahat katuwang ang Japanese government para sa kapakanan ni Hazel at Brian. Definitely, we can assure you na lahat ng tulong na pwedeng ibigay ng government through the embassy, through Migrant Workers Office, ibibigay natin talaga. So kasama dyan yung legal counsel, kasama na dyan yung regular visits, as long as papayagan tayo ng Japanese authorities, diba? Dahil kasama yun we have to work with the Japanese authorities to ensure yung welfare ng ating kababayan. Pinuntahan din namin ang ospital na pinagtrabahuhan ni Hazel, ang Kyondo Hospital, base sa picture ng ID niya. Ayon sa ilang mga nakatrabaho niya doon, saglit lang nagtrabaho si Hazel sa ospital bilang nursing assistant. Hindi daw nila ito gaanong nakasalamuha o nakilala. Ngayon, ang mahigpit na panawagan ng ina ni Hazel, sana matutukan ng gobyerno ang kaso ng anak at mapauwi na lamang ito ng Pilipinas. Sana po matutukan niyo po talaga at kami po ay alalang-alala na po talaga sa anak namin na alam po namin, maski po mga taga rito na hindi po kayang gawin yun. Mga ipinaparatang sa kanya, po panawagan ko na makausap na rin siya kahit paano po, kahit po sa boses lang po, makausap lang po namin, makumusta lang po siya. Sapat na po sa amin yun. Sa ngayon, Julius, ay inaabangan pa rin ng mga opisyal ng ating embahada dito sa Japan ang magiging resulta ng preliminary investigation kaugnay pa rin ng kaso ng pagpatay sa dalawang Japanese na magulang ng nobyo ni Hazel. Julius? Maraming salamat, Jiggy. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.